Makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kabilis ng panahon ha? 21 na tayo ngayon ng Pebrero, Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, easterlies posibleng magdulot ng malawakang pagmaha at landslide sa Visayas at Mindanao ayon naman sa Pag-asa. Isinusulong ng sariling bersyon ng Kongreso yung RBH 7 ipinagtanggol. Pastor Apollo Kibuloy aarestuhin kapag inisnabang submina ng mababang kapulungan. Kamara todo tanggi na may kinalaman sa nilulutong kudeta laban kay Senate President Mig Zubiri. Negosyanteng Chinese na dinukot ilang buwan pa lang naninirahan sa Santa Cruz, Maynila ayon sa barangay chairman. 3.4 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Cotabato City. Barangay chairman naman sa Ilocos Sur itinumba. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Nagbabalang pag-asa na posibleng magdulot ng flash floods at landslides ang easterly sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, dapat maging alerto ang mga residente sa posibleng idulot na malakas na pagulan sa eastern part ng bansa. Partikular na sa Southern Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Island. Ang easterly sa mainit na hangin na nagmumula sa Pacific Ocean na magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ngunit magdadala rin ng maulat na papawirin, rain showers at mga thunderstorms sa dakong hapon o gabi. Samantala, asahan naman ang maulap na papawirin na may manakanakang pagulan at thunderstorms sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, epekto pa rin ng easterlies. Dumepensa ang mababang kapulungan sa inihain nilang resolution about Houses number 7 para sa gagawing pag-amyenda sa saligang batas. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin kay Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative JJ Suarez, inihain nila ang RBH number 7 alinsunod sa bersyon ng Senado na tanging economic provisions lamang ang babaguhin. Sinabi ni Suarez, sumunod lamang sila sa kagustuhan ng mga senador upang maiwasan na rin ang bangayan sa pagitan ng mga mambabatas. Layon din ang kanilang paghahain ng RBH number 7 na mabawasan ang pag-aalinlangan ng mga senador ukol sa mga babaguhing probisyon ng 1987 Constitution. Iginit ni Suarez na kailangan na rin kasi nabaguhin ang economic provisions ng saligang batas na naaayon sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon. Makikita nyo naman na consistent naman yung House doon sa RBH 6 na ipinasa namin last year kung saan 302 congressmen filed as authors na economic provisions lang ang gusto namin pag-usapan. Tumakbo yung panahon, ngayon nag-file ang Senate ng kanilang version ng economic provisions, nakapagsalita ang ating presidente na kailangan natin amyendahan ang ating constitution. So kami, sa Kamara, imbis na aantayin po namin kung ano magiging kinalabasan ng pag-uusap ng Senado tungkol sa amendments ng constitution, gumawa na rin po kami ng version namin, yung ipinasa po namin kahapon, yung RBH 7. Ipinagutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos na kalikutin na ang 1987 Constitution pero walang kahit anumang gulo. Ayon sa Pangulo, nagsagawa ng gobyerno ng mga konsultasyon kung ano ang pinakamainam na paraan para maamyandahan ang konstitusyon. Sinadoan niya ang mangunguna sa pagbabago ng saligang batas at kailangan magkasundo ang dalawang kapulungan sa charter change. Una nang nagpahayag ng pangambang mga senador na makasingitan ng mga kongresista ng political provisions ang pag-amyenda sa saligang batas.
Handa naman ang Kamara de Representantes na iparesto ang televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy kung hindi pa rin ito sisipot sa pagtinig ng House Committee on Legislative Franchises kahit na merong ipinalabas na subpina laban sa kanya. Ito ang sinabi ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez nang matanong kaugnay ng ipinalabas na subpina ng Kamara. Hindi sumipot si Kibuloy sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Parañaque City 2nd District Representative Gaston Bunding kaugnay ng panukalang bawi ng prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o International na naman sa paglabag nito sa termino ng prangkisa. Si Kibuloy ang pinaniniwalaang beneficial owner ng SMNI. Isang subpina yung pinalabas ng Kamara laban kay Kibuloy, pinadadalo ito sa pagdinig sa March 12. Ang subpina ay pirmado ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng Bunting at House Secretary General Reginald Velasco. Samantala, 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, handa namang sumunod ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga legal na proseso ng investigasyon kaugnay ng mga alegasyong ibinabato sa kanila. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, bagamat hindi pa nila natatanggap ang subpina ng Senado, handa silang sumunod basta't matiyak lamang na ito'y naaayon sa batas. Kung pagtutuanan na niya ng alegasyon ng sexual abuse at human trafficking, hindi naman Senado ang proper forum, kundi ang hukuman. Sa Senado naman po, ay titignan po natin yung takbo po ng investigasyon sapagkat sa maraming kaso po, sinabi na po ng ating kataas-taasang hukuman, yung Neri versus Blue Ribbon Committee, Senate versus Ermita, yung Balag case, at ang latest po ay yung Ong versus Senate Blue Ribbon, na ako naman po yung kumatawan sa petitioner, at kami po ay nanalo roon, at sinabi ng kataas-taasang hukuman na ang Senado ay hindi siya investigador, hindi siya piskal, hindi siya pulis, hindi siya NBI, at lalong-lalong hindi na siya korte, na hindi po tama na ang Senado ang forum to determine the guilt. Magandang umaga, Pilipinas! Hosturiasis ng Seattle, Washington, magandang umaga. Pinabulaan na naman ni Vice President Inday Sara Duterte ang paratang ng isang testigo sa Senado. Nasyat ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte tumanggap ng bag ng mga baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay BP Sara, hindi siya nagulat pa sa mga naglalabasang paninira laban sa kanya. Sinabi pa ni BP Inday bilang pangalawang Pangulo, batid niya na siyang itinuturing na pangunahing hadlang sa sinumang nangangarap na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dito niya sa Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Inaasahan na rin niya ang pagdami ng investigasyon, kaso, testigo, mga paratang, atake at mga paninira laban sa kanya sa mga susunod pang mga linggo, buwan at taon. Una nang sinabi ng isang testigo na si alias Rene, dating landscaper daw ng Glory Mountain ni Pastor Kibuloy, na nakita niya ang mag-amang Duterte na kumuha ng bag na puno ng baril mula sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Nananawagan naman ang mga kongresista sa mga senador na tigilan na ang pagtuturo sa Kamara de Representantes na pinanggalingan ng kwento na mayroong pagpaplano ng kudeta laban sa Senado. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, nagulat siya at ito daw ay suntok sa buwan. Sinabi pa ni Gutierrez na napakalakas ng Kamara kung makaka-impluensya sila sa upper chamber bukod sa hindi naman sila kasama sa botohan. Iginiit naman ni Congressman Migs Nograles kinatawan ng puwersa ng bayaning atletang party list kung bakit laging ibinabato sa mga kongresista ang sisi sa mga nangyayari sa Senado, gayong ang dalawang kapulungan ay meron namang kanya-kanyang mga ipinatutupad na mga patakaran. Tayo lamang sa Barangay 313 sa Santa Cruz, Maynila ang dinukot na Chinese national. Ayon kay Barangay Chair Eddie Hasmin, lumabas sa investigasyon na umuupa lamang pala sa isang residential building sa kanyang nasasakupan ang biktima kasama ang pamilya nito at wala pa silang 1 taon sa lugar. Sabi ni Hasmin, lumalabas sa kanilang investigasyon na negosyante ng cellphone sa Quiapo ang biktima
at wala namang kaaway, kaya't para isipan kung ano ang motibo talaga sa pagdukot. Nagdulot naman ang pangamba sa mga taga-barangay 313 na karamihan ay Filipino-Chinese ang nasabing insidente. Kaya humihingi sila ng dagdag bantay tuwing gabi hanggang madaling araw. Yung mga katulad yung may-ari ng building ngayon, papalitan na rin niya yung lock ng pintuan niya kasi dala-dala ng nakidnap yung susi. Kaya kailangan mapalitan, yun ang pinangambahan niya. Nasamsam naman ang mahigit sa 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa ikinasang bypass operation sa Barangay Poblacion 5, Cotabato City. Arestado ang suspect na si Norhan Abdullah Padao alias Garay, 25 anyos, residente ng Isulan, Sultan Kudarat. Nasa 500 gramo ng pinaghinalaang shabu na nakalagay sa 10 sachet ang nakuha ng mga pulis. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang suspect at naharap sa kasong paglamag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga misis, amoy araw ba si Bunso kapag umuwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw, tamoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Bitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit na. Umarangkada ng muli ang photo contest ng PAGCOR. Nagsimula noong February 15, kaya tinaanyayahan ng lahat ng mga amateur at mga professional photographers na ihanda na ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Ang tema po ngayong taon ay Harvest Time. Ito'y naglalayong ipakita ang sipag, husay, pagsisikap ng mga magsasaka at mga mangingisda at mga sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, isa sa highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category na ang mga larawan ay kuha mula sa impapawid gamit ang drone camera. Pero tuloy pa rin siyempre yung conventional category at saka yung mobile category. Itinas din ng PAGCOR ang total cash prize para sa patimpalak sa 2.23 million pesos mula sa dating 1.6 million pesos noong nakaraang taon. Uy! Doon ho daw sa mga nagkakalat ng chismis na si Mayor Bullet haluso si Sugar Daddy ni Dominic Roque. Naku, madedemanda daw ho kayo. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Mukhang may balak ang Dapitan City Mayor Bullet Halusos na magsampa ng demanda laban sa mga nagkakalat sa social media at nagsulat na pinapalabas na sugar daddy siya ni Dominic Roque. Nagpa-interview si Mayor Bullet kasama ang dating Congressman Bong Suntay sa mamamahayag na si Jay Ruiz para sagutin ang kumakalat na malisyosang chismis na pinapalabas silang gay benefactor ni Dominic. Ipinaliwanag ni Mayor Bullet na ang condo unit niya ay nirantahan ng aktor ng halos 3 taon at binabayaran daw ito at hindi bigay. Si Bong Suntay naman ay nilinaw niyang kinuha niyang brand ambassador si Dominic sa kanyang gas station na Clean Fuel. Magkakabarkada raw kasi sila na kung saan ay madalas na nagmumotor. May grupo raw sila na nagmumotor na tinawag nilang Euro Monkeys at kasama rin daw nila doon sina Dingdong Dantes, Richard Gutierrez, Kim Atienza at iba pang mga non-showbiz friends. Kaya naging close daw sila pero hindi raw sila bading at nakarelasyon si Dominic. Naawa rin daw sila sa aktor dahil sobrang sakit na nga raw ang pinagdaanan nito dahil sa breakup nila ni Bea Alonso tapos gagawan pa raw siya ng mga ganong chismis. Ang sabi pa ni Mayor Bullet, madali naman daw mag-fact-finding at hindi yung mag-ulat ng mga malisyosong balita. Kaya dapat na talagang i-reprimand daw at gagawan na niya ng legal action kaugnay dito. Wala pa siyang binanggit kung sino sa mga vloggers o entertainment journalist ang kakasuhan niya pero dapat daw talagang may gagawin
gagawin siyang aksyon laban dito. At pati si Dominic ay naglabas din ng official statement mula sa kanyang legal counsel, kaya abangan na lang natin kung aabot nga ito sa demandahan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Sa Senado naman, umabanggit na meron ding isang senador. Merong isang senador na involved din daw doon sa hiwalayan ni na Dominic at saka ni Bea. Alam ba ninyo, may dalawang senador kagad nag-react. Tumawag kay Nanay Christie. Yun. Pero yung isa, ang sabi niya, inutusan ako ng asawa ko, tawagan para i-verify Ayan, barakong-barako ko yun. Ayan, ha? Si Senator Rapi. Pero yung isa daw, on his own tumawag. Kaya ang sabi daw sa kanya, ba't ka tumawag? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, brako din yun. Mga mamis, Laundry Day today. Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tensa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Patay ang chairman ng Barangay Santo Domingo, Ilocos Sur matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Masingal, Ilocos Sur. Kinilala ang biktima na si Lawrence Angco, ang chair ng Barangay Poblasyon. Lumalabas sa investigasyon, pauwi na si Angco sakay ng motorsiklo nang harangin ng suspect na nakasakay din ng motorsiklo sa Barangay Panay Norte at saka ito pinaputukan. Naisugod pa sa Ilocos Sur District Hospital ng biktima pero idiniklarang dead on arrival. Inalam pa ang pagkakakilanlan at motibo sa naturang pamamaslang. Lalaking nang load naman ng isang bahay at nagnakaw pa ng telebisyon, nanlaban sa mga pulis. Patay. Detalye ng balita mula kay John Soter mula sa Action Radio Davao. June. Dead on arrival sa paggamutan ng lalaking nagnakaw ng telebisyon matapos itong nanlaban sa mga pulis. Pasado las 3:50 na madaling araw, February 20, 2024, sa Purok 2-A, Barangay Malagos, Davao City. Nakatanggap ng tawag ang Baguio Police Station mula sa Central 911 na may lalaking magnanakaw na pumasok ng bahay. Sa pagresponde ng kapulisan sa nabanggit na lugar, namataan ang magnanakaw na bitbit ang isang telebisyon. Bago pa man nakalapit ang mga pulis, pinaputukan na kaagad sila ng kawatan, kaya napilitan silang gumanti ng putok. Isang tama na bala sa dibdib ang natamo ng magnanakaw, kaya hindi na ito umabot ng buhay sa Isaac T. Robillo Memorial Hospital sa Barangay Kalinan. Na-recover sa crime scene ang 38 revolver habang wala pa rin pagkakilanlan ang kapulisan sa napatay na kawatan. Yan ang report mula sa Action Radio Davao. June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dengan salamat, John. Ang buntag sa mga suki natin dyan sa Davao. Motorsiklo ninakaw naman noong Enero sa harap ng simbahan sa Mangaldan, Pangasinan. Pero naibalik na rin sa may-ari ng napagsanlaan. Loko rin yung suspect. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, itsika amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Hindi akalain ng isang ginang sa bayan ng Mangaldan na ang nawala niyang motorsiklo ng halos isang buwan ay maibabalik pa sa kanya. Sa report ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, January 24 ngayong taon ay pinarada ng hindi na pinangalan ng biktima ang kanyang motorsiklo sa compound ng simbahan sa bayan, subalit pagbalik nito wala na sa kanyang pinagparkingan kaya't nanlulumo ito na nag-report sa police station. At lumilitaw sa investigasyon na dakong alas 7 ng gabi ng January 24 ay nakitang dumaan sa barangay hall ng barangay Kayangasan Pabyan ang nasabing motorsiklo na minamaneho ng lalaking suspect. Nagpost sa social media ang biktima para sa sino mang makakakita o pagbebenta ng kanyang motorsiklo na ipagbigay alam agad sa PNP dahil nakaw ito. At nabase ito ng hindi na rin pinangalan ng tao na pinagsanlaan ng nasabing motorsiklo sa halagang 10,000 piso at agad itong nakipag-ugnayan sa biktima at isinoli ang motorsiklo. Kaya naman labis ang pasasalamat ng biktima na anya sa panahon ngayon ay may mabubuti pa rin kalooban ng mga kababayan. Nagpapatuloy pang ginagawang investigasyon ng PNP upang matukoy ang suspek at mapapanagot sa kanyang sala. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Freddy. Samantalang most wanted person at 6 na iba pang wanted naman sa iba't ibang kaso na nakip ng PNP Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37 Danny. Sa pinigting na police operation ng Bataan PNP, matagumpay na naaresto ang mga nagkasala sa batas. Sa ulat ng Bataan PNP, isang wanted person ang unang naaresto na may kasong acts of lasciviousness RA 7060 na may piyansa na 200,000 piso. Sa bayan ng Dinalupihan sa Barangay Layak, 2 drug suspect naman ang naaresto na nakumpiskan ito ng 4 na pakete ng shabu na nagkakalaga ito sa 27,400 piso. Sa Barangay Sisiman Maribeles, sa kumpanya na simento, 3 individual naman na pawang mga trabahador ang nasa kote na naka-duty guard. Nahuli sa akto ang mga ito na nagnanakaw ng tanso na nasa 20 kilo at nagkakalaga ito sa 8,000 piso at kinasuhan ng mga ito ng qualified theft. At sa bayan ng Samal sa checkpoint, isang lalaking hindi nakasuot ng helmet at nakapkapan na kumpiskan ito ng droga na tinatayang nasa 12,240 piso. Pinasasalamatan naman ni Regional Director Jose Dalco Jr. ang Bataan PNP sa matagumpay na pagkakahuli sa naturang mga sospek. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Mayap-ama kay Kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. 2 suspect sa pagbaril at pagpatay sa isang barangay chair at pagkakasugat sa barangay Kagawad sa Katmon at Ormoc City, Leyte, kinasuhan na. Detalye ng balita mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Maupay nga agad, Jimmy. Formal nang naihain ang kasong murder at frustrated murder sa 2 suspect na bumaril dahil ng pagkamatay ng isang barangay chairman at ginagamot sa ospital ang isang barangay Kagawad sa barangay Katmon, Ormoc City. Ito ang sinabi ni Police Regional Office Regional Information Officer Police Major Marjorie Manuta sa isang panayam. Ayon kay Major Manuta ng suspect, isa na dito ang natukoy ng pagkakakilanlan at isa pa ang hindi nakilala. Matatanda nangyaring pamaril nung nakaraang gabi sa Parok 2, Barangay Katmon, Ormoc City. Kinilalang mabiktima sina Barangay Chairman Patricio Laudi alias Iktoy, sa 60 anyos. Critical naman si Barangay Kagawad Christopher Casimong alias Topi, 45 anyos, kapwa residente ng Barangay Katmon, Ormoc City, na ginagamot naman ngayon sa ospital. Binaril ang dalawa habang nag-uusap sa harap ng kanilang bahay. Mula sa Asun Radyo Tacloban, ito si Arastrateto Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dengan salamat, Jimmy. Samantala, nahaka ang official Facebook page ng Valenzuela City Police. Kinumpirma ito ni Valenzuela City Police Chief Colonel Salvador Destura matapos siya anunsyo na walang access ngayon ang administrador ng kanilang FB page. Nagsimula ito noon pang Lunes ng gabi nang mag-post ng mga lalaswang video sa kanilang page ang hacker dahilan para mabahala ang mga follower at ang publiko. Pinayungan naman ni Colonel Destura ang lahat na iwasan munang makipag-ugnayan sa kanilang Facebook page. Ang lahat ng anunsyo mula sa Valenzuela Police ay padadaanin muna sa Facebook page ng Valenzuela City Police Public Information Office. Perwisyo talaga itong mga hacker, Ay, susme. Ang daming mga gimmick ngayon. Minsan di mo naman iisipin yung kaibigan mo, magme-message lang kayo. Tapos, di siyempre, sasagutin mo pag hindi mo naman alam na hack, di ba? Minsan, mangungumusta lang. Pagka hindi mo naman pinansin, sabihin sa iso, yobong naman ito, hindi na akong pinapansin, di ba? Kaya lang, madadali ka na rin. Pugot naman ang ulo ng isang motorsiklo o motorista matapos na sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang jeep sa Opol, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, lasing. Walang suot na helmet ang rider. Nag-counterflow pa sa daanan ng jeep. Matala, nakipag-aralaglo naman ang pamilya sa operator ng jeep at sinabing sasagutin naman ng operator ang pagpapalibing sa biktima. Nauwi sa madugong insidente ang unay inuman lamang ng magkakatrabaho sa isang meat vendor sa Lipa City, Batangas. Ito ay matapos na pagtatagain ng isang butcher ang kanyang katrabaho na si Heman Bersabe sa barangay Poor, Lipa City. Ayon sa pulisya, natagpuan na lamang ng cashier ang katawan ng biktima sa isang banyo ng kanilang establishmento bandang 6:00 ng umaga kahapon.
Ang suspect ay kinilalang sina alias Muner, alias Juraise at alias Junaid. Nagkaroon naman ng alita ng mga biktima at ang mga suspect. Kung kaya't na pinagtataga ng isa sa mga suspect si Bersabe habang nagsilbing lookout naman ang dalawa. Sa ngayon, nagsasagawa pa ang pulisya ng manhunt operation upang matuntun ang tumakas na 3 suspect. Patay ang isang motorcycle rider matapos namang makipagsalbukan sa isang kotse sa barangay Dilapas, Pasig City. Sumalpok ang humaharurot na motorsiklo din sa isang gray Toyota Avanza na paliko naman sa kanyang direksyon. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang driver ng motorsiklo. Bumangga sa ibabaw ng Avanza. Ayun, agad na namatay ang biktimang rider. Sa ngayon, nagsasagawa pa ng investigasyon ng pulisya at scene of the crime operatives kaugnay ng naturang insidente. Ingat po sa lahat po ng mga bumibiyahe. Kinakailangan iba yung pag-iingat. Ingat ng ingat ka. Yung kasalubong mo naman, di nag-iingat. Kaya samahan din ho natin ang dasalan. At pag-iingat ang pinag-uusapan, siguraduhin din natin na may proteksyon nating pamilya laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin araw-araw. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa ating mga emergency kits at mga household needs. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Pero maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadronang magaganda for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Umaga, Pilipinas. Barangay Ramain kinordon ng mga sundalo dahil sa nagpapatuloy na hot pursuit operation kontra Dawla Islamiyya Maute Group. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak. RH19, Assalamualaikum Jun. Alaikum assalam kayang Angel. Sa pinakahuling update sa Barangay Ramain, bayan ng Munay, Lanao del Norte, nakafocus pa rin ang hot pursuit operation na magkasanib puwersa ng militar sa ilalim ng pamunuan ng 1st Infantry Tabak Division habang ang ibang unit naman ay sinisikap na makordon ang malawak na area ng bulubunduking bahagi ng bayan ng Munay sa layuning makontrol ang galaw ng Dawla Islamiyya Maute Group na nananatili pa rin sa loob ng Ground Zero. Batay sa initial information mula sa Westmincom Information Office, may maraming bakas ng dugo umano ang nakita sa dinadaanan ng mga sugatang Dawla Islamiyya Maute Group. Sa inilabas na pahayag ni Westmincom Commander Lieutenant General William Gonzales, pinaniniwalaan nilang maraming Dawla Islamiyya ang sugatan at marahil ay namatay na sa pagkaubos ng dugo matapos ang serye ng encounters at wala umano silang malusutan dahil sa blockade na inistablisa ng iba't ibang unit ng militar. Magugunitang matapos ang IED attack sa MSU Marawi noong December 23, 2023 sa follow-up operation ng militar nitong January 25 at 26 sa bayan ng Piagapo, Lanao del Sur, siyam na Dawla Islamiyya Maute Group ang napatay sa encounter at 3 sa napatay ay kabilang umano sa MSU terror attack at kasama sa napatay rito ang mastermind na kinilala sa tawag bilang engineer na di umano'y siyang mastermind ng MSU bomb attack. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sukran, Jun. Umabot na sa 216 katao naman ang naisugod sa ospital sa Esperanza, Agusan del Sur matapos magtae at magsuka. Sa panayan pa rin sa ng DCRH at ng radyo natin kay Alexis Cabardo, tagapagsalita ng Agusan del Sur PDRRMO, hindi pa nila matukoy ang dahilan ng food poisoning o baka daw ito'y dahilan ng contamination sa inuming tubig. Ayon naman sa Provincial Health Officer na si Dr. Jackie Mombil, karamihan sa mga na-ospital ay nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae. Unang napaulat na maraming residente ang isinugod sa ospital matapos ang isinagawang Hot Meals on Wheels program ng isang pribadong kumpanya.
Pero sabi naman ni Camardo, tinitingnan ang dahilan ng pananakit ng tiyan ng mga residente kung maraming inuming tubig ang dahilan dahil nga sa nalubog sa tubig baha ang mga gripo sa lugar. ...34 na makalipas ang alas 4 ng umaga, binago ng Malasakit Center Initiative ni Senator Bongo ang buhay ng isang pamilya sa Quezon City. Habang ipinagdiriwang ng Malasakit Center Initiative ang 6th anniversary nito, patuloy namang lumalaki at lumalawak ang epekto nito sa mga pamilya sa buong bansa. Isa si Marites Berano, residente ng Barangay Pasong Tamo, Quezon City, ang nabago ang buhay, natulungan ng Malasakit Center sa aspetong medikal at pinansyal na pangangailangan. Ang 50 anyos na si Berano ay nagkaroon ng matinding problema sa anak na babae na si Ayara na ipinanganak na may Down syndrome, congenital heart disease at lumalaking tumor na nangangailangan ng operasyon. Sinabi ni Marites na hindi siya nagdalawang isip na lumapit sa Malasakit Center na nagbigay ng pag-asa sa buhay niya at sa anak na si Ayara. Sa ngayon, nakatanggap ng pinansyal na tulong ang bata para sa kanyang karamdaman. Si Senator Go ay kinikilala bilang ama ng Malasakit Centers at patuloy namang nagtataguyod ng programa upang makatulong na mapabuti ang akses ng mga mahihirap na pasyente sa mga programa sa tulungan ng medical assistance mula sa pamahalaan. Inugot ng Kamara sa nakalaansa ng pensyon ng mga government workers at mga retiradong sundalo ang 10 bilyong piso sa 60 billion peso last-minute insertion ng 2024 national budget. Ito naman ang binunyag ni Senator Amy Marcos matapos questionin ang pagsulpot ng 26.7 billion pesos na pondo ng AKAP ng DSWD. Ayon kay Senator Amy, dahil sa mga isinalpak ng Kamara, halos 16% ng items o expenses sa General Appropriations Act na inoprobahan ng Pangulong BBM ay iba sa isinamite nitong National Expenditure Program sa Kongreso. Sinabi pa ng Presidential Sister na malaking pondo rin ang nakalaan sana sa public works at foreign assisted projects ang inalis dahil sa insertion ng Kamara. Idinimpa niya na maging ang mga flagship program ng gobyerno, hindi rin sapat ang pondo sa ilalim ng bersyon ng Kamara ng General Appropriations Act. Kaya nung dumating na yung final version ng 2024, nagkagulatan kami. Hindi lang nag-iisa yung AKAP na yan eh. Kasi nag-umpisa yan doon sa isa pang hawak ko, yung COMELEC budget. Na nag-umpisa muna kay Presidente, 2 billion lang yan. Abay, umabot ba naman ng 15 billion matapos yung final version? Doon ka magugulat. Maraming ganun eh. Yung DPWH, ganun din. Biglang tinastas, zero funding para sa lahat ng foreign funded. Maraming ganon. Tapos lumobo ng todo yung unprogrammed. Lahat yan, kinakabit yung aming signature. Kaya nagsisisi talaga ako dahil lahat kami tiwalang-tiwala na maayos naman ang sistema. Sinabi pa ni Senator Marcos, nakatago sa 450 billion pesos ang program appropriations ang pondo para sa iba pang mga insertion na wala rin sa orihinal na bersyon ng inaprobahan ng Senado. Sa isyu ng AKAP, muling nanindigan ang kapatid ng Pangulong BBM na walang kamalay-malay ang mga senador na bilyones pala ang pondo at ikinabit lamang ang kanilang e-signature sa BICAM report. Halos 700,000 pamilya, 4.3 million Pilipinos naman nakabilang sa pinakamahirap na bahagi ng lipunan na hindi nakatatanggap ng tulong mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace nitong 2023 dahil sa inalis ni Senator Amy Marcos ang pondo para sa kanila. Ayon kay Ako Bicol Representative Jill Bongalon, inilipat naman ni Senator Marcos ang pondo para sa 4-Piece Beneficiaries Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Inilarawan ni Bongalon ang pag-alis ng pondo na malupit at kawalan ng konsensya. Ang 4-Piece program ay isang conditional cash grant para sa pinakamahirap na pamilya upang mapaganda ang kanilang kalusugan, nutrisyon at makapag-aral ang mga bata. Ayon pa kay Bongalon, nagsimula itong mag-usisa sa nangyari sa budget noong 2023 dahil meron manong nagreklamo kaugnay ng 4-Piece program. Ang pondo ay pinamigay umano ni Senator Marcos sa ilang piling kaalyado gaya ni Vice President Sara Duterte sa halip na sa pamilyang pasok sa 4-Piece program.
Ayon pa rin kay Bungalon, meron pa itong narinig na ginawang paglilipat din ng budget ni Senator Marcos kapalit ng subalit kinukumpleto pa umano ang datos. Siniguro naman ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez na ikadalawang distrito ng Quezon merong sapat na pondong inilaan para sa pensyon ng mga retiradong sundalo at mga empleyado kasama ng iba pang mga uniform personnel. Ayon kay Suarez, walang dapat ikabahala ang mga retiradong government at military pensioner, ganti ng kanilang mga anak, intact sapat ang pondo para sa kanilang pensyon. Sinabi rin ni Suarez na merong pasobra pa nga o allowance ng pondo upang masigurong hindi ito kakapusin. Ginawa ni Suarez ang pahayag sa gitna ng alegasyon ni Senator Amy Marcos na tinapyasan umano ng Kongreso ang pondo para sa mga retired government personnel. Kamara magkokonbina mamayang hapon bilang Committee of the Whole para talakayin ang RBH number 7. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regonan, R12 Manang Milky. Magkoconvene ang mga miyembro ng Kamara bilang Committee of the Whole para talakay ng resolution of both houses number 7 o ang sinusulong na amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Sa sesyon, aprobadong mosyon na i-constitute ang Kamara bilang Committee of the Whole kung saan magsisilbing chairman si House Speaker Martin Romualdez. Si House Majority Leader Manuel Dalipe ang Senior Vice Chairman. Sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. at House Deputy Speaker David Suarez ang tatayo mga Vice Chairman ng Committee of the Whole. Ang floor leader naman ay si Mandaluyong Representative Neptali Gonzales II at Assistant Floor Leader sina Representatives Janet Garin, Lawrence Defensor at Marlene Primiseas Agabas. Ngayong hapon magsisimula ang trabaho ng Committee of the Whole sa plenaryo ng Kamara. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Manang Milky. Oy, sa mga magsasaka natin dyan sa lalawigan ng Quezon, kung misto na ho kayo, ha? At maraming salamat po sa inyong mga pagsisikap na umangat pa ang inyong kabuhayan. Ayan, ha? Kasi ho, ang mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, lalong-lalo na yung mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, mga MSMEs na ho ngayon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot, itinanim po sa ilalim ng mga yugan, kaya't nagpo-produce ho sila ng dekalidad na mga cacao beans para makapag-produce naman ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-095-5935. Diyan po kayo mag-text ng inyong pong mga orders. At sa mga suki natin abroad, pwede nyo rin i-check yung tangerinechocolate.ph para makita ho ninyo yung iba't ibang mga variants na available at ang mga raw materials po ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po ang pakiusap ni Dr. Helen Tani, tangkilikin natin ang gawang atin. Sino nga daw bang magtutulungan kundi ang kapwa Pilipino? Kaya ang sabi po ni Dr. Helen Tan, suportahan natin ang tangerine chocolate, produkto ng mga magniniyog at magsasaka dyan po sa Quezon. Maganda umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 4. Sa mga Pilipino dyan po sa Belgium, kumusta na po kayo, ha? Sa mga suki natin dyan sa New Zealand, kumusta na rin po kayo? Sa mga OFW natin sa Taiwan at sa mga seafarers natin, ha? Sa mga panig ng mundo kayo naroroon, saan mga kayo naglalayag, salamat po sa inyong patuloy na malasakit at pagpapadala ng dolyar dito sa Pilipinas. Kaya matataguan dollar reserve natin, eh. Sana din ho magandang gising nating lahat dahil syempre pagka magandang gising, magandang ating mood. Walang mga mood swing. Para humaiwasan ang depression, stress, dalahunang puyat, mag-ultabayo. Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na na-develop po ng mga dalubhasa. Ang postbiotic po ay didevelop dyan po sa Japan. At ang layunin po nito ay matulungan nga po yung mga hirap na makaabot ng magandang tulog. Kahit pagkagising nila, mainit ulo. Di ba? Nagharap ng salapin. Sabi, para kahit dapat pinupuri sarili. Pangit mo ngayon. Kulang ka kasi sa tulog. Para magkaroon ng magandang tulog, magandang gising, magandang tingin sa sarili, mag-ultabayo. Ayan. Kasi pagka natutulog tayo ng mahimbing, naaabot natin yung stage 4 ng tulog kung saan yung toxin
sa ating katawan ay pinalalabas ho ng utak. Ayan. Kaya't nalalabanan po natin iba't ibang mga sakit at tumatatag po ang ating immune system. Ang Ultabio po, sabi ko nga sa inyo, ikauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Available sa Lazada at sa Shopee. Pero sabi ho ng Theoxis Health Ventures, may mga experts ho silang nag-aantabay sa 0917-110-650 6580 para sagutin ang inyong mga tanong. Ulitin natin 0917-110-6580. Ang Ultabio ay available din po sa Mercury, sa Amesco Drug, sa Pasmed Pharmacy, sa John's Pharmacy at Curamed. Pero tandaan natin no therapeutic claim po ito dahil ito po ay isang food supplement. Samantala, teka nga pala, baka magkalimutan ho tayo, kailangan nyo ng pambili ng Ultabio. Ito na ang ating mahiwagang tunog. Ang kakahalaga ngayon, ano ba ngayon? Wednesday? 5,000. Mahiwagang tunog. Patro lang pala. Kaya naman, Merkulis pa lang ngayon eh. Mag-aabono tayo yan. 4,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ito ay isang imbensyon, yung isang item ay isang imbensyon noong 1876. So ayan research na kaagad. 1876 na imbento po yung isang items, dalawang items po ang ating hinahanap, yung isang imbensyon noong 1876. Yung isa may tangkay. Yan ginagamit sa loob ng bahay, sa opisina. Ayan, bahala na po kayo, basta i-check ho ninyo. Basta nakikita ho nyo ito madalas. Ayan. Para po sa inyong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text nating text line gamit ang inyong mobile number. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 4, tutol ang National Economic and Development Authority sa panukalang 100 peso legislated wage hike. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary De Leon, hindi makakayanan ng micro, small and medium enterprises kung ipatutupad ang malaking dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Iginit ito kahit gamitin pa ang savings mula sa Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprise Operate Act. Hindi pa rin ito sapat para punan ang pangangailangan ng mga employer. Samantala, nagpahayag rin ang pagtutol sa naturang panukala ang Foundation of Economic Freedom na kinabibilangan ng mga top economies at mga dati at kasalukuyang cabinet secretaries at mga undersecretaries. Paliwanag nila, magre-resulta lamang ang 100 peso legislated wage hike ng inflation. Mongkahi pa ng PEF o FEF. Sa halip na magpatupad ng dagdag sahod, mas mainam na bawasan ang taripa sa bigas at iba pang agricultural products upang bumaba ang halaga ng ating mga pagkain. Yun palang panukala na sa halip na buong cash, yung 5,000 na ibinibigay po sa mga beneficiaries ng 4Ps, yung kalahati ay gawing bigas. Galing pala yun sa yung pala yung konsepto na isinusulong ni Senator Lito Lapid. Kaya sabi niya nga, magandang bagay, magandang hakbang yan kapag yung sa halip na purong cash, magbigay ho tayo magbigay na lang ng tawag dito, ng bigas. Nakatulong pa ho tayo sa mga magsasaka. Pangalawa, masisiguro na hindi lahat ng pera mapupunta sa loan shark. Kasi iba sinasangla yung kanilang ATM di ba? Yan ho yung nire-recommenda ni Senator Lito Lapid. Kaya lang ito ho yata hindi pa, sabi ho ng Malacanang, hindi pa masyadong napag-aaralan. Nagbabala naman ang Department of Labor ng pataas presyo sa mga paunahing bilihin oras na may sa batas ang panukalang 100 peso wage hike sa pribadong sektor. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, pabor naman siya sa pagtaas ng purchasing power ng mga manggagawa. Pero may impact ito sa mga micro at small businesses na kumakatawa ng 99%. Paliwanag pa ni Laguesma, may chain reaction ang legislated wage hike
at nais lamang ng DOLE na mabalanse ang sahod at ang ekonomiya. Yan man, naghahanap pa rin ang paraan ng DOLE para matugunan ang pangangailangan ng mga maliliit na negosyo sakaling maisabatas na ang naturang panukala. NEDA, PSA, DSWD, inatasan naman ng Pangulong Marcos na i-monitor ang tulong na maibibigay sa 4Ps na mga mahihirap sa gitna ng inflation. Detalye ng balita mula kay Pamela Adriano. Pam? Nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa National Economic and Development Authority, Philippine Statistics Authority at Department of Social Welfare and Development na pag-aralan kung paanong mabisang makakatugon ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa mga epekto ng inflation sa mga may hirap o sa mga benepisyaryo ng programa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nais daw ng Pangulo na magawa ang pagsusuri rito sa lalong madaling panahon. At isa sa mga inatasan niyang pag-aralan namin is paano wag mag-diminish or mabawasan yung halaga ng mga financial assistance or grants na ibinibigay natin sa ating mahihirap na kababayan. Alam naman natin na ginagawa ng economic team lahat para mapababa ang inflation, pero habang ginagawa nun, kailangan kaakibat yung pagprotekta sa value ng peso value ng mga grants na ibinibigay natin. Katulad sa 4Ps at sa iba pang mga programa na nakatuon sa pagbigay ng social protection sa pinakamahihirap nating mga kababayan. Git pa ni Gatchalian, patuloy niyang humahanap ng iba't ibang programang gobyerno para masolusyonan lalong-lalo na ang malnutrisyon. Ayon pa sa kalihim, makikipag-ugnayan ng ahensya sa NEDA at PSA para magamit ang Best Index para maisaayos ang tulong pinansyal ng gobyerno. Paraan niya hindi raw ito napag-iiwanan sa gitna ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Ang 4Ps program sa ilalim ng Republic Act 11310 ay nagbibigay ng cash grants sa mga benepisyaryo nito. At para madagdagan ang halaga ng tulong pinansyal, kinakailangan magpasa ang Kongreso ng bagong batas para rito. Pero paliwanag ng kalihim, imbes na magkaroon ng panibagong set ng cash grants, inatasan sila ng Pangulo na lumikha ng isang formula na maaaring maisaayos base sa kasalukuyang presyo ng mga bilihin at sa sitwasyon ng inflation sa bansa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tanda Umaga, Pilipinas! Wala ko may multo. Piniling naman ng isang mamabatas na suspindihin muna ang kinakaltas na premium contribution sa lahat ng mga minimum wage earners. Nakasaad sa House Resolution number 1595 na isinamite ni Marikina 2nd District Representative Stella Luz Kimbo. Layunin nitong lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Ito'y habang pinag-aaralan pa niya ang expansion sa PhilHealth benefits at reduction ng kanilang premium contribution. Sinabi pa ni Kimbo, maaari namang gamitin pansamantala ng PhilHealth ang 24 billion pesos na unspent appropriations mula sa 80 billion subsidies na inilaan ng Kongreso sa PhilHealth para sa mga indigent families, mga senior citizen at mga PWD. Ang resulta umano ng Octa Research Survey ay nagpapakita na pabor ang karamihan ng mga Pilipino na muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court at refleksyon ito ng suporta ng publiko sa karapatang pantao at pangingibabaw ng batas. Ito naman ang sinabi ni One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez na kasama ni Manila Representative Benvenido Reguesma ay naghain o Benvenido Abante ay naghain ng resolusyon upang himukin ng gobyerno na muling sumapi sa ICC na nagsasagawa ng investigasyon kaugnay ng madugong war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sinabi naman ni Nanalao del Sur, 1st District Representative Zia Alonta Jong at PBA Party List Representative Margarita Attorney Mix Nograles na ang Executive Department ang siyang magpapasya kung muling lalahok ang bansa sa ICC at nirerespeto din nila ang resulta ng survey. Pero ito, alang survey ito ha. Kung gusto nyo hong manalo ng trip for two sa anumang Asian destination,
plus na chance na magkaroon ng bahay, ito ho yung magandang pagkakataon. Mag-text po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555 para po sa inyong reservation ng bahay. Diyan po sa mga proyekto ng Westchester Realty. Ito pong si Mero Mabalacan, si Mero Bacolor at Samira. Ito ng pinakamurang ready for occupancy units sa buong housing industry ngayon with easiest term, 5% down payment lamang, pwede pang gives. Kahit ano pang iniintay nyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon nga po kayo magpapareserve dito po sa mga bahay na ito na sabi ho ni Malu Cabral, flood free. May chance kayong manalo ng trip for two sa anumang Asian destination na tatamaan ho ninyo sa dart. Ayan pwede kayong pumunta ng Japan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Pwede din ho sa Taiwan, sa Taiwan Taipei, saan pa ba yun? Bangkok, at saka pwede rin sa Hong Kong, sa Singapore. Ayan Kaya ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Mga MILF rebel returnee biktima ng kotong ng kanilang mga commander. Hala! Yan po ay ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Detalye na balita mula kay Raymond at Pasares 28. Raymond. Hindi nakaligtas ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na nagbalik loob na sa gobyerno sa pagiging biktima ng kotong. Ang masaklap, ang kanilang mga commanders mismo ang nasa likod nito. Ito ang ipinarating na reklamo kay Senador Jinggoy Estrada na siyang chairman ng Senate Committee on Defense and Security na nag-iimbestiga sa mga umano'y questionableng patakaran sa decommissioning ng mga MILF combatants. Sa nasabing hearing, ibinunyag ni Estrada na kalahati ng 100,000 pesos na cash grant ng gobyerno sa bawat MILF rebel returnee ay kinukuha ng kanilang mga commander. Hindi na niya pinaharap sa hearing ang mga nagrereklamo para sa kanilang seguridad. Para kay Estrada, kailangan maimbestigahan ang mga ganitong uri ng reklamo dahil kung may mahigit na 26,000 ng MILF combatants ang na-decommission at nahingan ng tig 50,000 pesos ay 1.3 billion pesos ang napunta sa kanilang mga commander. Hugas kamay dito ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRO ni Secretary Carlito Galvez Jr. at DSWD sa pagitan ni Undersecretary Alan Tanhusay dahil wala na silang control sa oras na naibigay na sa bawat rebel returnee ang kanilang tig 100,000 pesos. Narito si Senador Jinggoy Estrada. MILF rebel returnees ay nabigyan na po ng 100,000 na pinangako po ng gobyerno. Ngunit, nung pagbigay sa kanila ng 100,000, yung kanilang mga commander ay kinuha po yung kalahati. And that is that is one of their concerns, no? Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas. Alas 5 na umaga. Kuya Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na yung mga naghahangad na makapaglingkod sa Philippine Army. Kasama na natin si Lieutenant Colonel Deo Martinez, Deo Martires, sorry po. Lieutenant Colonel Deo Martinez, ang Chief ng Recruitment Division ng Philippine Army. Ayan kayo doon sa mga nag-i-striker, kayo. Tigilan nyo na yan, Although, yung mga nagreklamo sa ating mga mag-i-striker dati, nagsiuwi na. Ayan, dahil pinagbawal na ho yan ni General Galido. Kasama natin si Colonel Deo Martinez. Colonel, good morning. Kumusta na po kayo? Colonel? Ay, nadula man. Oo, pakitawagan nga ulit. Ayan, Colonel, via Zoom. Pinaga ng Department of Education sa Mayo 31 ang pagtatapos ng school year 2023-2024 sa DepEd Order No. 3 ni BP Inday Sara. Paghahanda ito sa pagbabalik ng lumang academic calendar pagsapit ng school year 2026-2027.
Magsisimula naman ang school year 2024-2025 sa 29 ng Hulyo at magtatapos ng May 16, 2025. Ibig sabihin, sa Hunyo 1 hanggang Hulyo 28 ang school break ngayong taon mula sa orihinal na Hunyo 17 hanggang Agosto 15. Balikan na natin si Colonel Deo Martinez ng Philippine Army. Colonel, good morning. Colonel, ayan, nasa linya na eh. Via Zoom. Colonel. Hindi pumapasok. Hindi pumapasok si Colonel. Colonel? Good morning. Good morning. Ayan, audio lang yung pumapasok sa akin dito kay Colonel. Pakiayos mo na at para mas ayan. Oo, hindi natin makikita yung kapugian ni Colonel. And, Colonel, kayo ba umakyat kayo ng alumni homecoming, Colonel? Hindi po. Hindi. Anyway, siguro para mas maintindihan ng ating mga kababayan, sino ho ang qualified lang na pumasok ngayon sa Philippine Army? Siguro yung yung basic requirement. Okay. Para sa candidate soldier po, ang qualified na pumasok sa Philippine Army, isa-isahin ko na lang yung qualification. So, pinakauna dyan, dapat Filipino citizens talaga. Okay. Then, sa age requirement naman, 18 to not a day older than 26 upon admission. Sa height, 5 flat for both genders. Okay. And then, sa educational attainment naman, at least senior high school graduate o yung mga nakagraduate ng grade 12. Hindi pwede yung junior high pa lang, yung graduate ng grade 10. Or kung yung mga old curriculum, dapat naka at least 72 units in college. Paano kung IP? Paano yung sa indigenous community natin? Nakulang ng 5 ang height. Pwede mag-waiver? Wala na po tayong height waiver sa ngayon. And in favor nga po sa IP community natin, yung pagbaba ng height requirement from 5'4 to 5 flat. So wala nang waiver. Kung talagang below 5 feet ka, wala na. Yun na yun. Pero may tinatawag rin po tayong special enlistment. Para naman ito sa mga talagang skilled personnel na gustong maging sundalo. Kumbaga, pag yung skill ng isang tao ay kailangan ng Philippine Army at bihirang skills ito na siya lang yung meron. So, doon na-waive ang age, ang height. Okay. Dito na tayo ngayon, Colonel, kasi nga dati may mga striker na pinatanggal na ni General Galido. So, ano ngayon ang proseso ng recruitment? So, para nga tuldukan na itong issue ng striker system, na ginawa na nating centralized recruitment. So, lahat ng gustong pumasok sa Philippine Army ngayon ay dito na ipaprocess sa Army Personnel Management Center through online. So, mag-register lamang silang online, hindi kailangang pumunta sa kung saang mang unit ng Philippine Army. At ginawa na nating madali para sa lahat ang proseso. So, pag-register nila online, nandun na yung mga pamantayan upang mararank sila according sa skills and doon sa pangangailangan ng Army. So, pagpasok nila online, mararank na sila and syempre, kung sino yung nandun sa pinakataas ng ranking, yun yung maunang ipoproseso. And yung processing natin ngayon, pinadali na talaga natin. Within 7 days, matatapos na ang physical fitness test, ang physical and medical examination, neuropsychiatric evaluation, and trade test. At kasama na rin doon ang interview ng mga aplikante. So within 7 days, libre ang kanilang pag-process sa kanya-kanyang processing stations. Para dito sa Luzon, dito ito gaganapin sa Camp Kapinpin, Tanay, Rizal sa Headquarters 2nd Infantry Division. Para sa Visayas, doon ito gaganapin sa 3rd Infantry Division sa Camp Peralta, Hamindan, Capiz.
And para sa Mindanao, ito'y isasagawa sa 4th Infantry Division, Patag, Cagayan de Oro City. So kung saan ka nakatira, sa yung registered residency mo, doon ka dapat, kung halimbawa Luzon yun, dito ka sa Camp Kapinpin. Ganun na yung proseso, no, ha? Para doon sa mga nag-aspire na maging bahagi po ng Armed Forces of the Philippines. So bawal na rin ngayon ang MNSA, ha? Bawal yung MNSA. May ninong sa aginaldo. Ayan. Wala na ngayong padri-padrino. Kinakailangan dumaan online yung proseso ng pag-a-apply. Klaro yan. Colonel, ano yung, bakit may sinasabing fields of specialization na kayo hinahanap? Ano yan? Ay, yung fields of specialization, para naman po yun sa mga aplikante natin for officer candidates. Yung magiging official sa Philippine Army, 1-year training. Okay. Yung tinatawag nating officer candidate course. Okay. Yan yung may field of specialization. Infantry, armor, field artillery, Signal Corps, yung Corps of Engineer, Military Intelligence, Adjutant General Service, Finance, Ordnance, Quartermaster. Pero meron din ito sa enlisted personnel natin, doon sa candidate soldier. Tinatawag naman nating military, occupational, specialty. So base sa kung anong natapos nung isang individual o base sa kanyang competency or kakayahan, ina-align natin ito kung saan siya mapupunta para talagang maging effective siya pagpasok niya sa Philippine Army. Kasi dati na siyang may kasanayan doon sa field na yon. So halimbawa, engineer, doon ka talaga sa engineering battalion? Engineer. Sa mga engineering units. Pag medyo related sa communications, mga IT, doon ka mapupunta sa Army Signal Regiment. Pag meron ding related sa aviation, meron tayong aviation regiment. So, kanya-kanyang specialization. Teka muna, paano ko halimbawa, engineer nga siya, ayun yung kanyang specialization, pero gusto niya maging foot soldier, pipigilan natin siya? Or option niya yun? Kumbaga sa atin talaga, tinitingnan natin kung saan yung kapabilidad ng isang aplikante at doon natin siya i-align. However, for the officership program naman, yung officer candidate course, initially dumadaan talaga lahat sa pagiging foot soldiers o yung infantry bago sila mapupunta sa kanya-kanyang specialization. Matapos muna ang kanilang basic course bago sila i-deploy kung saang Army unit sila mapupunta. Ayan. Klaro, ha? Siguro naman hindi na kinakailangan nating paulit-ulitin yan, ha? Colonel, nasan yung pagkakataon ngayon para wag mabiktima na naman ng mga, alam mo na yun, ang daming mga loko ngayon magpapanggap na, hindi, bahagi kami ng recruitment team ng Philippine Army, di ba? O konting diyan, baka naman may ka diyan, ha? Paro naman ako, di ba? So, walang ganyan, ha? Diretso online ang proseso ng application ng mga gustong sumapi sa Philippine Army, kaya yan man enlisted personnel o officer. Colonel, nasa yung pagkakataon ngayon to appeal dito sa ating mga kababayan? So, linawin ko lang ulit, sir, no? Dahil meron pa rin nakikisabay na scammers dito sa sinasagawa nating centralized recruitment. Dahil may mga nakakarating sa aming balita na may mga nangihingi sa mga aplikante pa din at sinasabing kaya sila nangihingi ng kung anumang halimbawa monetary demands, humihingi sila para maihabol raw yung mga aplikante. So wala pong ganon. Tanging ang personnel lamang ng Army Recruitment Offices yung authorized na tumawag sa mga aplikante at yung mga tinatawagan nandun din dito, pinapublish natin sa ating authorized na or legit na Facebook pages. For dito sa main, sa Army Personnel Management Center, meron tayong Join the Army na Facebook page sa Army Recruitment Office Luzon, sa Aro Luzon official page, sa Aro Visayas official page, then sa Mindanao, Aro Mindanao official page. So doon lamang manggagaling yung legit na listahan.
However, meron ding nanggagaya ng ating mga Yun nga, daligayahin eh. Oo, daligayahin, Kernel. Kaya doon nakakabwisit yung mga mandarambong na ito eh. Tamaan sana kayo kidlat mga demonyo kayo, no ha? Oo, namimirwisyo. Natin na talagang wala pong bayad ang pag-apply sa Philippine Army. Umpisa, registration hanggang sa mapunta na kayo sa training, wala kayong babayaran. Libre. Kung sino mang lumapit sa inyo at manghingi ng pera kapalit na kunwari tulungan kayong pumasok, wag po kayong maniwala at wala pong ganon. Wala nang ano ngayon, wala nang mga, sabi nga kanina ni sir, wala nang striker system. Talagang kaya ginawang centralized recruitment ito para mawala na lahat ng mga issue na yan, para mapabilis yung proseso, para kung sino lang talagang qualified at kailangan ng Philippine Army, yun lang yung makakapasok. Wala nang iba. Wala daw bang recruitment para sa Special Action Force? Ano sa inyong ano? Ano nga yung elite unit ng Army? Scout Ranger. Walang recruitment. Scout Ranger at Special Forces. So dito pa rin yun. Centralized na yung recruitment. So lahat ng pangangailangan ng Army is dito na sa Army Personnel Management Center. Pero yung Special Forces, kinakailangan nakapasok ka na muna sa Army bago ka mapabilang doon. O sa Scout Ranger? Tama po kayo doon. Matapos na muna nila yung Candidate Soldier Course, then pag i-deploy sila sa Scout Ranger o sa Special Forces, doon na nila kukunin naman yung training para doon. Gano'ng katagal yun, sir? Biglang corona. Overage na ako, wag kayong mag-alala, hindi ho ako papasok doon. So, nagtatagal siya ng 6 months to 9 months, yung mga specialization courses na ganon. Tapos, may age requirement din yun? Yung pwede wala naman sir, basta tingin natin na kaya nung individual kasi may proseso namang dadaanan, pwede pa din pumasok. But preferably yung mga bata kasi siyempre nandun pa yung kalakasan ng pangangatawan at yun naman talaga yung kailangan pag nasa mga elite units. Oo. Mas mataas ba sweldo nun o mas mataas bang combat pay nun? Hindi, pareho lang po yun sir. Pareho lang? Doon na lang ako sa office. Doon na ako sa engineering battalion. Meron lamang yung tinatawag na mga collateral entitlements gaya ng mga flying pay kung nandun ka sa Special Forces Regiment Airborne, yung mga airborne natin. Meron silang tinatawag na collateral entitlements. So, dagdag doon sa sahod. Mas magaganda daw uniforme nila tsaka mas magaganda ang mga armaments. Totoo ba yun? Yes sir. Kasi elite nga po sila. Kasi elite. Tsaka kukunti sila, no ha? Anyway, puntahan nyo na. Pumasok muna kayo sa Army bago kayo mag-ambisyong mapasok sa Scout Ranger o kaya sa Special Forces, ano ha? Kailangan. Tsaka doon pa na sa training po ninyo, doon sa initial training, pagtindihin na ninyo dyan, ano ha? Para kasi inggit na inggit daw sila. Kahit sino naman, ano ha? Pagka nakikita mo yung bearing ng mga natin, mga Scout Ranger, di ba? Hindi naman siya minamalit natin yung hindi Scout Ranger, pero talagang poging-pogi dating, yung dami nagkaka-crush. Sabi nga ni dito, ni Ray, Engineer Ray, sana daw, Scout Ranger siya. Paano ka magiging Scout Ranger? Ayaw mo nga magpagupit eh. Colonel, saan daw po pwede mag-report ng ng mga scam? Pagka may may mga nagre-recruit ng panloloko. Pwede sa pulis. I-report nyo agad sa pulis, di ba? Lalo sa anti-cybercrime unit ng PNP para matulungan tayo. Ayun. Basta i-report nyo kaagad. Iniulit ni Colonel Deo, walang anumang konsiderasyon para sa mga gustong mag-apply. Colonel, thank you ha. We'll be in touch. Thank you. Ay, teka, ilan daw ho ang kailangan ba? Ilan yung nire-recruit nyo? So for this year, para sa candidate soldier natin, kailangan natin ng 4,029. And para naman sa officer candidate, kailangan natin ng 700. Dalawang klase po ito, 2 classes. June mag-take out yung first 350 para sa officer, then December naman mag-take out yung next class. For candidate soldier, divided into 5 classes po ito. Actually, mag-start na ang training ng unang klase ngayong Marso. Then tuloy-tuloy ito, may interval lang na 2 months. Okay. Hanggang mapuno itong quota na 4,000. But para din lang sa update ng ating mga kababayan, as of
kahapon nasa 35,000 na yung online registrants na gustong maging sundalo. So kung talagang gusto nyo maging sundalo, see to it na nasa inyo yung mga pamantayan na hinahanap ng Philippine Army para ilagay kayo sa kanya-kanyang specialization. Magkano ng basic pay ng private, Colonel? Nasa 29,500. Ayun. Kaya naman pati yung mga teacher sa mga private school pumapasok sa Philippine Army. Mas mataas ang sweldo. Anyway, Colonel, maraming salamat. Good luck ha. Good luck. Thank you. And saludo ho kami sa ating mga kawal. Thank you po. Maraming salamat, Colonel. Maraming salamat po. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga. Si Lieutenant Colonel Deo Martinez, ang Chief ng Recruitment Division ng Philippine Army. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan ha, so ulitin natin, hindi na kinakailangan ngayon may MNSA. Dati ho, pagka magja-general do, kailangan may MNSA. May ninong sa aginaldo. Ngayon, ala ng padri-padrino, kinakailangan competent at qualified kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Pero ito talagang competent kasi pwede nyong baunin kahit saan. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nyong dalhin saan mong pumpanig ng Pilipinas kayo pupunta. Yung family alcohol ay family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa households at sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po tayong moisturizer. Yun po namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadronang magaganda for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:20. Si Benny Estrella kasama na natin, 5:25, Benny. Yes, Benny. Hello po. Yes, Benny, go ahead. Yes, good morning po, Sir Angel. Ngayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, wala pa rin tayo monitor na bagyo or low pressure area at makakaasa pa rin tayo ng halos pagkakatulad na weather conditions in the coming days na partly cloudy skies, mas maraming pagkakataon po na maaraw kung dito sa Luzon and Visayas. May mga pag-ulan tayo ngayong araw dito pa rin po sa may Southern Leyte, Surigao Provinces and Dinagat Islands dahil yan sa easterlies. But for the rest of the country, yung easterlies din na magdadala po ng mainit na panahon lalo na sa tanghali at meron mga pulupulong ulan lalo na po dito sa iba pang parte po ng eastern side sa may Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon and Aurora. Yung temperatures natin, mataas pa rin po pagsapit na tanghali. Metro Manila between 22 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio naman hanggang 25 degrees, pinakamalamig ang 16 degrees. Uy. Sa Tagaytay naman po 20 to 31 degrees Celsius at sa Metro Cebu 26 to 31 degrees. At so far po wala naman tayong gale warning din or banta ng matataas na alon even sa mga susunod po na araw. At yung pagbabalik po ng amihan natin ay possible pa over this weekend hanggang early next week po. So, mga towards the weekend, medyo lalamig na uli? By Sunday, Monday po. Sunday. Okay. Pero ngayong maghapon, medyo maalinsangan. Yes, mainit pa rin. Mainit. Okay, sige. Benny, thank you. Salamat pa rin po. Si Benny Estrella mula sa Pag-asa. Ayan, Albert Saligo, sarapan mong higop ng kape. Kaya lang, maalinsangan ang ating panahon. Pwede ho kayong humigop naman ng mainit na tsokolate. Ayan. Ang tangerine chocolate, meron din ho, bukod sa chocolate na meron yung candy, meron pa rin ho silang tableya, tsaka yung iba pang mga pwedeng timplahin. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga magagandang planting material na kakao galing Davao, hinakot. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya't ngayon, ito pong mga magsasaka, mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, mga MSMEs na. Nagpo-produce sila ng dekalidad ng mga cacao beans para i-process at gawing tangerine chocolate. Ang pakiusap nga nila, Gob Helen Tan, sana daw po mapalawak pa yung taniman po ng mga kakao dyan po sa lalawigan ng Quezon. Pero syempre, mas tatangkilikin po natin dapat yung mga produktong to para mas maingganyo ang ating mga magsasaka. Yung iba't ibang mga variants po, mahigit 10 variants yan, ang ginamit ng mga raw materials galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerine chocolate, available sa 0919
0917-095-5935. Ang pakiusap nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin para lumakas ang loob ng ating mga magsasaka. Sino nga daw bang magmamalasakit sa kapwa Pilipino, kundi ang mga Pilipino? Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga taga-Taiwan, Masantosya, Kabusan, sa mga taga-Alaminos, Pangasinan. Ayan, thank you. At may buntag sa matig paminaw nato diha sa Cebu, sa Sugbo. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga taga-Hagna, Bohol, ari karon ang kuan. Ari kasi Ilonggo yun Diya karon atong amigo gikan sa atong amigo gikan sa Hagna, Bohol. Si Mayor Joseph Ranyola ng Center for National Budget. Sir Joseph, Doc JR, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Congressman Angelo Palmones. Ayan, naku, mainit na usapin ngayon, Sir JR, ang tungkol ho sa ang tawag dito, ang tungkol sa insertion. Unang-una, number one, kasi matagal nyo na sinasabi to, yung budget insertion nangyayari ho talaga. But, legal ba ang insertion kapag nangyayari sa BICAM? Well, maraming mga insertions na nagaganap. Unang-una, nag-insert sila doon pa lang sa House review ng kanilang budget. Pag yan ay umakyat sa Senado, meron din mga insertions. Pero minsan-minsan marami ding insertion na nangyayari sa BICAM. At yan ay legal, pero sometimes sa laki at saka sa hindi magandang pagkapresenta, dahil kung pinag-usapan mo programa, dapat yung programa well thought of, well prepared, and also well explained to the people. Pero kung in-insert mo yan, parang nakakaduda. So, it is really more on the moral issue. Okay. Ganito, Sir Joseph, si Mayor JR ho kasi, sanay na sanay ho ito sa budget dahil panahon pa yata ni Magellan. Hindi naman panahon ni Magellan. Kailan nagsimula yung Center for National Budget? Doc? Mga 25 years ago pa. Ayun, 25 years. Panahon pala ni MacArthur, hindi naman pala panahon ni Magellan. Anyway, Sir Joseph, it becomes an insertion kapag hindi kasama sa National Expenditure Program na sinubmite ng Malacanang. Tama? Remember, ang ating budget call would start from January to June. Di po ba? Ano yung budget call? Ano muna yung budget call? Tawag ng DBM sa lahat ng mga ahensya para magsubmiti sa kanilang mga proyekto at mga programa. So, doon palang himay na. So, yun ang tinatawag natin na kapag yan ay buo na at na kompleto na tinatawag na National Expenditure Program, yun talaga ang klaro na budget ng ating presidente na nagmula sa iba't ibang mga ahensya. So, kung hindi ka napasama doon, para nakakapagduda. Di po ba? Ngayon, gaano ba ka-urgent yan? Gaano ba ka-importante ang ini-insert mo na isang budget item? Teka muna, kasi di ba bago ma-submit yung yung National Expenditure Program na nanggaling ho sa mga sa iba't ibang ahensya ng Executive Department, may mga consultation na silang ginawa sa ground, di ba? Correct. As a matter of fact, this year, ngayon ay February, magmamarso. Ito ngayon yung mga panahon na nagsasumiti ang ating mga departamento at yan ay dumadaan talaga sa pahirapan dahil sana ang DBM, kung gagawin nila ang kanilang trabaho, doon pa lang in-scrutinize at na-review nila na gusto dahil ang kanyang pagkasulit niyan integrity ng budget ay sinusubukan at dapat i-review ng gusto para kapag yan ay tatawagin na
National Expenditure Program or the President's Budget, pag yan ay sinusumiti every July, remember sa State of the Nation Address, sasubmit yang ating mga budget documents kasama ang NEP, yun, masasabi mo na talagang well thought of yan. Okay. No? Well thought of. Pero kung hindi yan napasama at biglang lumabas sa House of Congress, no, House of Representatives, ibig sabihin, dapat din pinag-aralan ng husto ng House of Representatives. No, kaya niya gustong ilaban or ilabi. Ganon din sa Senado na bandang November, December, pag-akyat niyan, talagang napag-alaman na rin dahil prior to their discussion, meron na rin silang konsultasyon sa mga departamento. So, again, sa tatlong period sa budget cycle, nadaan sa scrutiny, magandang review. Pero kung ang isang budget item, again, ay lumabas na lang sa tinatawag na bicameral, tapos malaki pa ang amount, medyo nakakapagduda yon. Okay, teka muna, balikan natin yung cycle. Yung unang cycle muna, no, ha? Yung National Expenditure Program. Akala ko, sabi nyo, nabusisi na budget preparation. Nabusisi na, pinag-aralan ng mga line departments yung mga isusumitin nilang mga budgetary requirement. Bakit merong unprogrammed funds? Iyon din po, dahil una kasi, tinitignan nila na ang kondisyones. Number one, magkaroon kaya ng savings sa taon na kunyari 2025 for next year, magkaroon kaya ng savings. So kung papasok ka ngayon ng isang item at hindi ka sigurado, abay, unprogram mo na yan. Number two, kung merong sobra sa target ng kanilang koleksyon. Halimbawa, collection mo is 3 trillion. Nangyari na 3.2. Yung 200 billion na yon, pwede rin yun pang cover up sa ating unprogram. Pangatlo naman, yung tinatawag na merong loan, foreign loan approval. Okay. So, only then. Pero karamihan kasi ngayon, nakikita ko hindi nagbabago ang total na expenditure. Kunyari, 5.7 trillion. Ang problema nito, doon sa regular, mag-isla sila ng budget. Ang karamihan na islasan na ngayon sa Department of Trade, Department of Transportation. Malalaki ang ini-islas. So, iba din na favorite na ginagalaw nila sa special purpose funds. Itong pension and gratuity, no? And itong miscellaneous MPBF, miscellaneous personnel benefits fund, lagi din yung iniislasan. Kapag may iniislas na mga budget, yun ay pinaplano nila na gagawin nila na pang-insertion. At ang ginagamit na rin na isang item na pwede sila mag-insert yang unprogrammed fund. So nanggagaling. Teka muna, kasi di ba dapat ang unprogrammed fund, sabi nyo nga, kung may savings, may loan, o kung may mga ganun ba kalaki yun? Yeah, malalaki. Malalaki dahil wala namang savings Walang savings, pero meron silang iniislas. Halimbawa, itong taon na to, sa 2024, ang miscellaneous personnel benefits fund, when it was presented, 135 billion yan. Ngunit, nung ito ay na-approve, nagiging 28 billion na lang. Sa magkatuwid, merong inislas na 106 billion. Anong gagawin mo doon? Idagdag nila sa favorite nila na departamento, o kaya idagdag nila doon sa unprogrammed fund. Tignan mo ang unprogrammed fund. Nung
deficit nila 281 billion lang. Ngunit, nung ito ay naaproba, nagiging 731 billion. In other words, there was an increase of 449 billion. Saan kinukuha yun? Doon yun sa inislas na mga budget sa iba't ibang departamento at budget items ng ating national budget. So kung hindi ka paborito, malaki slash mo. Wala, oo. Like for instance, itong taon na to, sa Department of Transportation, naislasan ka ng 140 billion. Wow. Yes. Saan napunta? Saan napunta? Itong DMW, naislasan ng 5.4 billion. Ang ating MPBF, naislasan ng 106 billion. Ang ating NDR RM Fund, 10.5 billion. Ang ating revised AFP modernization, 10 billion. So pag ipagsama-sama yon, malaki. So makikita mo na tataas talaga ang ad program fund. Meron din namang mga departamento na insertan kaya lumalaki yan. Halimbawa, ang DAR na-increasean ng 5.7 billion. Ang DepEd na-increasean ng 27.3 billion. Ang DOH na-increasean ng 42 billion. Ang DOLE na-increasean ng 21 billion. Ang Public Works, can you imagine, 175 billion? At yung pinag-usapan ngayon na AKAP sa DSW, 38 billion. Okay. Ganito, yung issue, uminit ho kasi yung issue ng insertion dahil nga sa AKAP, ang sabi ho ng mga senador, teka muna, hindi naman namin alam yan, hindi namin nakita yan. At saka, tama ba yun na pagka ang insertion ang galing sa House, walang pakialam ang Senate? No. Actually, kaya nga nagkaroon ng BICAM dahil merong insertions, merong deletions na gagawin sa House of Representatives. At certainly, meron ding deletion and insertion na mangyayari sa Senate. So, pag nagbago na ang budget figures, halimbawa, tulad noong ang isang ahensya at sasabihin nila na hindi naman kami papayag noon. So, magkakaroon ng usapan dyan at talagang malaking anong tawag nito debate. Halimbawa, ito sa National Expenditure Program, ang Department of Public Works meron lamang 821 billion. Okay. Sa House, umakyat ito ng 822. So kung anong difference noon, yun ang insertions. Ang Senate, binawasan nila, kaya nagiging 804 na lang. Sa BICAM, umaas naman ito ng 996. So, sa resulta ng kanilang pag-uusap, hindi ito pwede. At pwede ito, etc. So, mag-agree sila na iakyat ng 996. So, yun ang makikita mo ngayon sa GAA. So, yung mga ganong dynamics ba? Di ba? Para pag nag-uusap tayo, Congressman, na Public Works, ano ba yung ini-insert niyo? Ano ba yung dinidelete niyo? So, sige, pasa na yan sa Appropriations Committee. Pagdating naman sa Senado, sasabihin naman ng Pinas, hindi kami sang-ayon sa inyong insertion at hindi rin kami sang-ayon sa inyong deletion. So, yung dalawang different na mga resulta, pag-uusapan niya sa BICAM. O ito na lang, taasan na lang natin lahat. Kaya, yan ang mga pangyayari. So, ibig lang sabihin, kung may insertion man ang House, may insertion din ang Senate. Definitely. So, hindi pwede sila maghugas ng kamay. Hindi, kayo, ang dami yung insertion eh. Kayo din eh. Precisely. At yan ay nakikita yan dahil meron namang resulta sa bawat reports ng gagawin nila. Ang House of Representatives, meron tinatawag na
House version. Ang Senado, meron din tinatawag na Senate version. At yun ay dapat pag-uusapan sa bicameral committee. Silang dalawa nag-uusap. Oo. Anyway, teka muna. Sa DPWS, magkano insertion? Ang insertion sa DPWS, umabot sila ng 175 billion pesos. 175. Pero hindi naman siguro ito katulad no sa AKAP, na magagamit ng kung sino. Siyempre, it is sad to note na sa ngayon, ang DPWH puno rin ng mga kabalaghan at milagro. Alam naman natin, nandiyan pa rin yung mga solar lights. Magkano ang solar lights? Andyan pa rin ang ating mga flood control. Gaano ka-integridad ang ating flood control projects? Is there a way para ang ating mga kababayan makita? Kasi ang hirap, alam ho ninyo, kaya nga si Dr. JR ang kinakausap po natin. Kasi nga, nabubusisi nila to the minute detail ng budget. Kasi ang liliit ho ng mga fonts na ginagamit. Kaya kung hindi mo talaga i-scrutinize ito ng gusto, hindi mo maintindihan. Sila, for the past 25 years, yun ho kanilang ginagawang pag-aaral. So, is there a way for an ordinary citizen to have an access? There was a time na ang ating mga civil society organization, mga people's organizations were very active. Now, to my dismay and to my surprise, wala na pong gumagalaw ngayon. Kaya pilit kong ibinabalik yung ating aspiration, no? Yung aking passion sa budget, dahil mukha yatang walang nangahas na pumapasok uli at tumitingin. Kaya pilit ko talaga, kahit ako'y tumatanda, na pilit ko pa rin gagampanan. I'm hoping na makuha ko rin ang interest ng iba. Katulad ngayon, I'm now working closely with Mayor Magalong of Baguio City, and nag-uumpisa na rin kami sa Mayors for Good Governance. Nagkaisang session na kami, and I hope madagdagan pa, and there are other organizations right now na nag-invite sa atin, at ako din available sa ibang mga forum or ibang mga activities para ma-share uli ito, magiging transparent uli ang ating national budget. Pero Doc JR, merong website na pwedeng matingnan yung ating mga kababayan as taxpayers, di ba? Yung website ngayon, pinipilit namin na ma-update, at kami naman ay nakagawa na rin, at slowly you can follow us CNB, Center for National Budget Facebook at website. Sige. Yun na lang siguro para doon sa mga kababayan natin na gustong maintindihan itong budget cycle, mga insertion na ito, at kung paano nawawaldas, kung paano nagagamit ang ating mga taxes na binayad, doon ho ninyo silipin. Doc JR, again, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Salamat. Maraming salamat, Congressman Palmon. Si Dr. Joseph Ranyola ng Center for National Budget. Dami ko pa sanang tanong, kaya lang mauubusan tayo ng oras. Magandang umaga sa mga taga-Abulog, Cagayan, at sa mga suki natin dyan sa Switzerland. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, dapat maganda talaga tulog natin para magandang gising, para kahit na pangit ho yung mga balita, kung minsan nakakabuisit, at least maganda pa rin ho ang ating pananaw sa buhay. Mag-ulta bayo para nalalabanan natin ang stress, ang puyat, at mga depression. Kasi nga daw po, pagka tayo nagkaroon ng magandang tulog, umabot tayo dun sa stage 4 ng tulog, yung toxin sa ating katawan na ilalabas po ng ating utak. Ayan, ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available po sa market at rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya ito'y rekomendado po ng mga doktor. Ito po ay available sa Lazada at Shopee, at sa lahat po ng
ng mga branches ho ng Mercury, Mesco Drug, yan po sa Davao at sa Cotabato, sa Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Para ho doon sa mga katanungan ho ninyo, may mga informasyon po tayo pwedeng i-access mula po sa mga medical experts. Kung may mga tanong po kayo, i-text po ninyo sa 0917-110-6580. Sa panahon ho ng matindi ang stress na buhay, kailangan natin ng kaagapay para magkaroon tayo ng masarap na tulog. Pag may masarap na tulog, masarap ang gising. Maganda umaga, Pilipinas! Masarap din syempre ang ating kain, 548. Champion. Umaga ho sa mga taga Batangas, mga taga San Jose, Batangas at mga suki ho natin dyan po sa Talisay, Batangas. Mayor Senny Mendoza, magandang umaga. Congressman Dr. Plato, ay kay Justice Max de Leon, magandang umaga po sa inyo. No, ha? At saka syempre sa lahat ho ng mga suki nating maagang gumigising. Ayan, ha? Gusto nyo magkaroon ng bahay para sa chance na manalo po ng biyahe? 342? Bahay, ito gagawin nyo. Text ho kayo sa 0917-0996-501-5555. Ulitin natin ha. 0996-501-5555 at 0947-434-5555 para matupadan yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito pong inaalok sa atin ng Westchester Realty, yung Samira Mabalacat, Samira Bacolor, Samira Mabalacat at Samira, ang pinakamurang ng ready for occupancy unit sa housing industry ngayon with easiest term, 5% down payment, pwede pang hulugan. Kaya ano pang iniintay nyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya plus a chance to win 342 for to any Asian destination. Japan, Hong Kong, Singapore, Thailand. Ayan, yan ho yung mga pwede ho ninyong puntahan. Pero syempre, kinakailan magpa-reserve muna kayo ng bahay. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. 4,000 ang naghihintay na premyo naman sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Anyan, ang inyong sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Maganda umaga, Pilipinas! Dr. J. Arnyola, yun daw pong unprogrammed funds, popondohan ng mga savings. Ano, savings, sabi 14 months na hindi nakakakota. 5 out of 19 regions lamang ang nakakakota. Yung large taxpayers group, 3 years na hindi nakakakota. Pero congratulations doon po sa Head Revenue Executive Assistance ng large taxpayer. Siya din po ang team head ng Run After Peak Transaction at Chief of Staff ng Commissioner. 3 juicy position, hawak ng iisang tao, si Rupino Cantaros. Ang galing-galing naman niya. Rape suspect ng 4 na taong nagtago, arestado naman ng Caloocan Police. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Baibod na Guinadel, natuntong ng Caloocan Police sa lalaking Wante sa Cabanatuan City na may kasong statutory rape sa Luzon. Ay dito sa Escalera de la Cuesta matapos nilang matanggap kagabi ang inisong warrant of arrest ni Jazz Maria Teresa Basilio na RTC Branch 8 sa Cabanatuan City. Agad nagsagawa ng manhunt operation laban sa suspect na si alias Joel. Lumalabas na 4 na taong nagtago ang suspect mula noong January 18, 2020 nang malamang tinutugis na pala ito ng mga kapulisan. Wala pa rin sa kayo na sa Pilipinas, di sa rin sa Kusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalik at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pero salamat Edwin. Samantala si General Browner, personal na nagtungo doon ho sa mga pamilya ng napatay na sundalo sa Lanao del Norte. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuyang Angel. Personal na nakiramay siya ang Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa pamilya ng 6 na sundalong nasawi sa enkwentro kontra sa Daula Islamia sa Lanao del Norte. Nagtungo si General Browner sa headquarters ng 1st Infantry Division sa Bay Zamboanga del Sur kung saan nakanatili itong mga labi at nagsagawa ng isang vigil. Doon tiniyak ng hepe ng Sandatahang Lakas ang buong suporta at asiste ng AFP kabilang ng financial support sa pamilya at tulong na rin sa mga anak o kapatid na mga nasawi sakaling gustuhin ng mga itong pumasok sa military service. Pebrero 18 nang mapatay ang 6 at masugatan ng 4 na iba pang sundalong pawang tauhan ng 44th Infantry Battalion at 3rd Scout Ranger Battalion. Nagpapatuloy ang pursuit operation sa DI Maute. Nalagasan din ang 3 sa nasabing operasyon. Nangyari itong bakbakan matapos mapas lang ng AFP ang Amir o leader ng teroristang grupo sa Pilipinas na si Gaddafi Mendesa alias Engineer ang sinasabing mastermind sa likod
ang pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Edniel. And with that, ang ating paalala, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po sa kay Mike Sosebski. Ang sabi niya, arrogance requires advertising. Confidence speaks for itself. -2 bago po mag-ACS ng umaga.